Magandang araw po sa inyo, Dr. Tolentino ulit, at ako ay magbibigay ng reaction dito sa mga latest na sinabi ni Dr. Ron. Ginagawa ko itong video na itong video vlog para in the future, kung kailangan ng DOH, kailangan ng gobyerno natin, meron tayong record sa video channel ko. Sabotahe yung live ko kanina. Sinabotahe yung live ko kanina. Nag-live ako, sinabotahe. Nag-live siya kanina. Sinabotahe ng mga, hindi ko lang kung sinong gumawa nun. Pero paputol-putol yung live ko. So, everyone, again, this is Dr. Ron, kung paputol-putol tong live ko, kung may sumasabotahe, pakisabi ulit ko yung mga points. Kasi pinapanood ko siya kanina. Sabi ko, Diyos ko po, sayang yung live, pinuputol-putol. Haba pa naman yung live niya, mga 70 minutes yata. Ito ko sa inyo ulit. Ayan o. Ayan nangyari o. Kala mo zombie. Mga zombie ba yan? Mga zombie ba yan nandyan? Tingnan nyo nga, mga zombie ba yan na parang kumakatok sa ano? Ito pila to ng mga magpapabakuna, no? Kasi itong mga tao din to, biktima ng misinformation. Kasi nga mag-ECQ, ang sabi pag walang bakuna, walang ayuda, at di rin makakalabas. Kaya nagkagulo sila. Kung yung mga walang bakuna, nagpuntaan sa mga vaccination center kahit walang appointment. Bintana ng mall. Yung security guard siguro niya maihihi na, saka may etches na sa takot eh. Ayan o. Ayan. Halos hindi na ano. Yan, mga biktima yan ng mga misinformation. Sino ba nagkakalat ng misinformation? So, imbestigahan nyo na lang kung sino yan. Halos hindi na malaglagan ng karayom yan Di ba? Halos hindi na maglagyan ng karayom yan. Imagine nyo, kung ganyan karami Ito tingnan nyo kasi ang sabi niya mag-people power. Sana ma-record tong aking itong YouTube channel na ito kasi pwede itong gamitin in the future. May masasabi nag-i-incite siya for ano tawag doon? Sedition ba yun? Hindi ko alam ang tawag doon sa term na yun. Ang sisipot para magpabakulan dahil natakot kayo. Di sana nag-people power na lang kayo. Yun. Sana nag-people power, no? Ang people power is going against the government. Magrarally kayo, bawal mag-rally ngayon. So, ang pwedeng gawing people power dyan, by force, di ba? Labanan yung gobyerno. Yun ang point ko dito Sana nag-people power na lang kayo. Total, lumabas na rin naman pala kayo. Anyway, kung gusto ni Dr. Ron mag-people power, hindi to kasi pwedeng maggaganyan ka. Ang hamon ko kay Dr. Ron, hindi siya ng Pilipinas, siya magsimula ng people power, di ba? Siya ang may gusto ng people power Sana nag-people power na kayo. Hindi ko magets kung bakit nasa labas na kayo, hindi pa kayo nag-people power. Hala, yari ito si Dr. Ron. Pag ito nadinig ng gobyerno na inciting to sedition, yara ang tawag dito, no? Lagot to. Yun yung point dito Nagpatakot kayo, ang Pilipino ang daling takutin, ang daling lokohin, di ba? Parang yung mga panahon ng mga lolo ko na tinatakot kami ng mga bata kami. Ay sige po, pulis kita. Sige, mahuhulihin ka ng pulis diyan. O sige sige sige. Kasi nga Goransky na to si Duterte. 'Di ba? Alam lang niya takutin yung taong bayan. Tama naman, matanda na si Duterte. Wala namang masama doon. So, kinakasakapan niya yung mga ahensya ng gobyerno like DOH na nagpapaspread ng fake news. 'Di ba? Okay, tandaan nyo DOH according to Dr. Ron, kayo daw ang nagpapakalat ng fake news. So kung kailangan nyo gamitin sa korte itong aking video vlog na to, pwede gamitin nyo. Gumagamit siya ng mga trolls, gumagamit siya ng mga vloggers gaya ni Bayot Supot, aka Banat Bay. Gumagamit siya ng mga vloggers gaya ng mga medical vloggers gaya ni Adam Betlog, aka Doc Adam. Sino pa ba? Si Alvin. So ibig sabihin ba si Dr. Adam ba bayaran din ng gobyerno? Hindi natin alam yun. Francisco, si Richard Mata. Okay, Alvin Francisco, Dr. Mata, no?
Ako nagtataka ako kay Dr. Ron, ba't kaya walang nagsusumbong sa kanya? Eh ako pinakamadaming reaction video sa kanya sa YouTube. Ayaw natin kung bakit hindi ako nakikita ni Dr. Ron. Yan yung mga ano eh, yan yung mga tulisan ni Duterte eh, yung mga bayaran na yan eh. Naku, kawawa. Pag ito nangyari, Dr. bayaran daw. Totoo lang. Totoo lang, yung mga taong yan, involved sa pagpapakalat ng fake news. Pero ang style na ganito, ay, Dr. Alvin Francisco daw, Dr. Mata, kayo daw ang nagkakalat ng fake news according to Dr. Ron. Dr. Ron, hindi ako makakita. Sana mabanggit mo ako paminsan-minsan. alam mo, si Doc Ron, naku, ano yan, fake news yan. The spreader of medical misinformation yan. Babalik ta rin nila. Na kunyari, tayo daw yung nagpapakalat ng fake news na sila naman ang totoo nagpapakalat ng fake news. Ito ang challenge ko. Ito ang challenge ko sa Malacanang. Ito, pakinggan nyo to Malacanang sa Sa Malacanang daw, tsaka DOH yata. DOH. I-produce nyo naman na meron kayong sample ng coronavirus. I-produce niyo na meron kayong strain. Ako sa tingin ko, this hamon is malaking kalokohan. Una-una, Malacanang, bakit siya ang magbibigay ng sample ng coronavirus? Okay? DOH, bakit din siya magbibigay para sa isang tao na Dr. Ron? This is a very wrong, very wrong na hamon. Hindi gagawin to. Kasi ang mga taga-DOH, tsaka sa Malacanang, hindi magpapaano sa mga ganitong mga klaseng salita-salita. Na na-isolate nyo na yung strain ng coronavirus. Kasi sa ibang bansa may nanalo na. Sa ibang bansa po yun. Hindi umubra ang gobyerno nila. Hindi na-produce yung strain ng coronavirus. So, Malacanang, DOH, pa-produce naman yung strain. Malaking kalokohang pagtatanong ito. Okay, kung ako ang Malacanang, ako ang DOH, hindi ako magsosokom sa ganitong sa ganitong mga paghamon. Big joke. Strain ng coronavirus para malaman natin kung totoo sinasabi niyo o hindi. Para medyo ibang utak kasi niya, hindi ko sa ibang utak. Medyo iba ang ibang wavelength. Hindi ko rin makuha, pasensya na Dr. Ron. Naman natin sino ba talaga nagpapangalat ng fake news? Sino ba nagpapakalat? Alamin na kung sino. Kayo ba ang DOH o ako? Gusto ko man sagutin. Alam na ng tao yun. Di ba? O yung mga kagaya ko. Ang tatanga, ang bobobo. Nasa labas na, hindi pa nag-people power. Ito By the way, itong aking vlog na to, sana makita ng gobyerno to for for evidence in court.